Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cardo. Hindi po ito ang tunay kong pangalan. Maging ang ibang tao na aking babanggitin ay sinadya ko pong ibahin ang pagkakakilanlan upang hindi maabuso ang kanilang karapatan. Ako nga po pala ay taga San Jose, Antique. Hindi po ako nakapag-aral ng elementarya at tanging grade 4 lamang po ang natapos ko. Ito po ay dahil sa wala pa noong sapat na paaralang pinapasukan dahil malimit bumaha sa aming lugar. Tanging ang tulay lamang na lubid ang aming dinaraanan at kung minsang malaki ang tubig ay hindi kami pinapayagang makatawid. Mas lamang po ang walang pasok kaysa ang mag-aral. Kaya napagod na rin po ako sa ganoong paraan. Nagkasya na lang po ako sa pag-aaral kasama ng aking ina. Isa pang dahilan ng aking pagtigil ay ang labis na kahirapan. Mangingisda ang aking ama, tapos po ay labandera naman si nanay. Ang bahay namin ay gawa lamang sa mga natural na materyales. Kugon ang bubong at gawa sa sawaling butas-butas naman ang aming dingding. Hindi ko na rin ipinilit na makapagtapos ng pag-aaral dahil po simple lang naman ang pangarap ko mula pagkabata, ang maging isang sikat na albularyo. Kuya Bari, dahil nga sa nahinto na ako sa pag-aaral ay tumutulong na lamang po ako sa aking ina sa paghahatid ng kanyang mga labada sa mga taong nagmamay-ari nito. Tinutulungan ko din siya minsan sa paglalaba at kung minsan naman naglalako din ako ng mga isdang nahuhuli ni tatay sa palengke. Nagmistulang alipin ako ng sarili kong mga magulang pero ayos lang po yun para sa akin. Wala naman po akong ibig sabihin sa pahayag kong iyon. Masaya akong nakakatulong sa kanila. Saka isa pa ay yun naman ang pinili ko imbes po na mag-aral. Isa nga po pala sa mga nakahiligang kong gawain noon kapag katapos na akong maglako ng isda ay ang pagbabasa po ng mga kwentong kababalaghan. Yun nga lang ang naging libangan ko. Hindi pa man kasi noon uso ang telebisyon o kung mayroon man ay tanging mga mayayaman lamang ang mayroon na kayang bumili nun. Ganun lang ang naging buhay ko po sa loob ng maraming taon hanggang sa ako ay nagbinata na. Naging regular na akong tendero ng isda sa paglipas po ng panahon. Dito ko na po nakilala ang dalagang si Maribel, ang unang babae na nagpatibok po ng aking puso. Noong una ay hindi ko siya madiskartihan dahil palaging nakabantay sa kanya ang kanyang lolo na kasakasama niya na namamalengke. Napakasungit po nung matanda at talagang paasik kung makipag-usap sa tao. Pero yung apo po niya ay napakaganda po, Kuya Bari. Maamo ang kanyang mukha at talagang nakakabighani, maging ang katawan niyang balingkinitan na bumagay sa kutis niyang morena. Bagamat natatakot ako sa kanyang lolo noon ay ginawa ko po ang lahat upang makilala siya. Niligawan ko siya ng palihim. Ngunit nang magtagal ay inayawan niya ang ganoong sistema namin. Nais niyang formal ko daw siyang ligawan sa kanilang bahay. Noong una ay nahihirapan ako kasi malayo pala ang kanilang tahanan. Ilang kilometro din ang layo nito mula sa aming baryo at ang bahay nila ay nakatayo pa sa tabi ng isang ilog. Ngunit sabi nga ng kasabihan, Kuya Bari, ang taong nagmamahal, harangan man ng sibat ay hindi magpapadaig, maipaglaban lamang ang pag-ibig. Kaya't hindi po ako sumuko sa aking panliligaw hanggang sa nahulog na rin ang loob niya sa akin. 3 buwan mula nang naging kami ay inaya ko na siyang magpakasal. Pumayag naman siya, Kuya Bari. At mula noon, nabuo ang magagandang karanasan ko sa buhay may asawa, ang pagkakaroon ng supling at isang masayang pamilya. Nagpatayo kami ng aming bahay sa aming baryo.
sa loteng iniregalo sa amin ng aking mga magulang. Ang lupang iyon ay minana ng aking ama sa aking lolo. Ngunit dahil nasa dulo iyon ng baryo namin, ay mas pinili niya na magpatayo ng bahay malapit sa bungad. Ayos naman ang naging pagsasama namin, Kuya Bari. Ngunit mayroon akong isang napansin sa kanya. Parati siyang nagpapaalam na dadalawin ang kanyang lolo sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Madalas kapag dinadalaw niya ito ay ayaw niya akong isama. Maselan daw kasi ang kanyang lolo at ayaw na ayaw nitong magpapaistorbo sa iba. Medyo sumamanga ang loob ko sa sinabing iyon ng aking asawa dahil iba pa rin pala ang turing sa akin ng kanyang lolo. Hanggang sa isang beses, sinundan ko siya ng palihim. Pumasok kami sa gubat. Labis naman akong nagtaka kung bakit doon pumunta ang aking asawa samantalang hindi naman doon ang bahay ng kanyang lolo. Maingat akong sumusunod pa rin sa kanya at sinusubukang hindi makagawa ng anumang ingay dahil gusto kong alamin kung ano ang ginagawa nilang maglolo at kung bakit ayaw niya akong isama sa tuwing nagpupunta siya rito. Ngunit sa kasawiang palad, Kuya Bari, ay nawala siya sa aking paningin. Hindi sinasadyang naligaw ako at napadpad sa kung saan. Inabot na tuloy ako ng dilim sa nasabing gubat. Pakiramdam ko noon ay nagpapaikot-ikot na lamang ako. Sandali akong nagpahinga at huminga saglit. Pilit kong pinakalma ang aking sarili. Tapos ay muling tumayo upang subukang hanaping muli ang daan palabas ng gubat na ito. Sa aking paglalakad ay may napansin akong nag-iisang saging sa gitna ng mga nagtataasang puno at masukal na damuhan. Ito ay saging na may pusong nagsisimulang bumuka. Bagamat nasa gitna ito ng matataas na puno, napansin kong tila ito'y iniilawan ng buwan. Bigla ko tuloy naalala ang mga kwento na nabasa ko tungkol sa isang anting-anting o sa mutya na galing sa puso ng saging. Ito raw ay isang kinakatakutang mutya. Hindi ko man alam kung bakit ito kinatatakutan ng mga tao, pero sa pagkakataong iyon ay hinangad ko at hiniling sa puno at sa may kapal din na sana ipagkaloob sa akin ng kusa ang mutyang ito. Batid ko kasing ang mutyang ito ay may kakayahang manggamot ng ilang uri ng karamdaman. Matutupad nito ang nag-iisa kong pangarap, ang maging isang magaling na albularyo. Inantay ko ang oras hanggang sa sumapit ang hating gabi. Sabi kasi doon sa nabasa ko noon, dapat daw ay bantayan ko ang pagbuka ng puso at ang pagkalaglag ng mutya. Kailangan ko iyong masalo gamit lamang ang aking bibig upang maging bahagi ng aking katawan. Naghintay pa ako ng ilang sandali. Halos tambulin ng malalakas na kaba ang puso ko dahil sa aking pananabik na makuha ang mutya. Gagamitin ko iyon upang kumita ng salapi at maiahon sa kahirapan ang aking pamilya. Naging mapaghangad ako ng mga oras na iyon at walang pakialam sa maaaring kahinatnan ng aking mga gagawin. Maya-maya'y naaaninag ko na ang unti-unting pagbuka ng puso ng saging. Nang lubos nang nakabuka ito, nakita kong may itim na bagay na lumabas sa dulo nito. Isang maliit at makintab na bato. Ang mutya. Ibinuka ko na ang aking bibig sa babagsakan ng bato at doon nga siya dumiretso. Pagdampi nito sa aking dila ay dali-dali ko tong nilunok at ilang sandali lamang ay may naramdaman akong kakaiba sa akin. Mistula bang punong-puno ako ng lakas at para bang ang gaan-gaan ko? Bigla na lang lumakas ang hangin sa gubat
na parang may ipo-ipo. Sabay na narinig ko ang nag-iingay na mga hayop na panggabi. Lumakas din ang huni ng mga kulisap na noong una ay wala naman. Naging malikot na ang aking mga mata sa pagkakataong iyon. Ganun na lamang ang aking pagkabigla nang biglang lumitaw sa aking harapan ang isang nilalang na may nakakatakot na anyo. Isang nilalang na may katawang tao pero mukhang aso ang kanyang ulo. May matatalas itong mga ngipin at malaking bibig na naglalaway. Mapupula din ang kanyang mga mata at matalim kung makatitig. Dumagungdong ang boses nito at galit na sinabing aagawin nito ang mutya sa akin. Inutusan niya akong iluwa iyon, kung hindi daw ay hindi niya ako patatahimikin. Ngunit nagmatigas ako. Sa kabila ng nakakatakot itong anyok ay hindi ako nagpatinag sa ginawa niyang pananakot sa akin. Determinado akong ariin ang mutyang ito at gamitin ito sa aking panggagamot. Wala akong daladalang anumang sandata ng gabing iyon, subalit dahil sa alam kong nasa akin ang mutya ay kaya ko siyang labanan. Ngunit bago ko nagawang harapin siya ay naisip kong marahil kaya kinatatakutan ng mga tao ang mutya ng saging ay dahil sa bantay nito. Nang papasugod na ang nilalang, sinalubong ko ito ng malakas na suntok sa kanyang mukha. Ininda niya ang sakit na dulot nun. Ewan kung anong nangyari sa akin sa mga panahong iyon, pero pagkatapos niyang hindi kumilos dahil sa aking suntok ay doon ko na naisip na tumakbo. Sinundan niya ako. Alam ko yun dahil mula sa aking likuran ay naririnig kong lumilikha siya ng kakaibang ingay na masakit sa aking tenga. Hindi ko alam kung gaano kabilis ang ginawa kong pagtakbo. Parang hindi ko nga nararamdamang sumasayad ang mga paa ko sa lupa eh. Hindi ako tumigil hanggang sa wakas ay nahanap ko ng ganoong kadali lamang ang daan palabas ng gubat na iyon. Huminto ako sandali pero hindi ko na nakita pa o naramdaman ang nilalang na iyon sa aking paligid. Nagsimula na akong maglakad pa uwi ng aming tahanan. Panay-panay ang dasal ko na sana'y di na nga sumunod ito sa akin. Malayo pa ako ng kaunti sa aming bahay ay nagsisigaw na ako. Naabutan kong binubuksan na ni tatay ang kanilang bahay. Marahil ay narinig nito kaagad ang aking sigaw. Agad niya ako sinalubong at nagtaka ito nang makita niya akong nanginginig. "Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo? Ba't ka ba humahangos?" Hindi ako tumuloy noon sa totoo kong bahay dahil naalala ko ang nabasa ko na kailangan kong iligaw ang bantay ng mutya upang hindi ako nito masundan. Dahil tiyak daw na aabutin ako ng napakaraming kamalasan kapag nalaman nito ang aking bahay. Wala akong naisip na puntahan kung hindi ang bahay ng aking mga magulang. Wala po itay, pero inahabol po kasi ako ng bantay ng mutya ng saging." Napasalampak ito ng upo sa upuang yari sa kahoy. Agad nitong tinanong sa akin kung kinuha ko daw ba ang mutya. Sa sandaling tumango ako ay tila lumambot na kandila ang aking ama. Hindi makapaniwalang nagawa ko iyon. Bigla siyang natahimik at napatitig ito sa akin. "Anak, bakit mo ginawa yun? Hindi ka titigilan ng bantay hanggat nasa sa iyo ang mutyang yan." At sinabi pa nitong walang katiyakan ang bisa nito. Kamalasan lamang at kamatayan ang sigurado kung hindi ito maaalaga ang mabuti at kung hindi marunong mag-ingat ang nagmamay-ari ng mutya. Bigla akong napahagulgol dahil sa sinabi ng aking ama. Pagsisisi, Kuya Bari, ang tangi kong nagawa. Doon ko napagtanto
na kaya kinatatakutan ang mutyang ito dahil sa kakabit nitong sumpa at matinding panganib. Papasikat na ang araw nang umuwi ako sa aming tahanan. Nakita kong nag-aantay sa may pintuan namin ang aking asawang si Maribel. Agad nitong tinanong kung saan ako nanggaling. Ngunit mas pinili kong wag na lamang isalaysay sa kanya ang aking nagawa. Sumilip din sa pinto ang 11 taong gulang kong anak na si Diego. Napayakap na lamang ako sa aking anak at nagtagpi ng kwento upang hindi na nila malaman pa ang mga nagawa ko. Habang ang asawa kong si Maribel ay tahimik lang na nakamasid sa marumi kong suot na damit. Nagsimula ang kalbaryo ko magmula nang mapunta sa akin ang mutya. Hindi ko inakalang aabot sa ganito ang pagdadala ko sa mutya ng saging. Dahil hanggang sa panaginip, nakikita ko ang nilalang at hindi niya ako pinapatulog. At kapag ka nakakatulog naman ako, ay bigla na lamang akong babangungutin. Nakikipaglaban ako sa mga nakakatakot na nilalang. At ang pinakamalala ay nang bigla na lamang akong magising na nasa gitna ako ng gubat. May hawak na itak sa kamay. Nakita ko sa harapan ko ang saging na sira na dahil sa pagkakataga. Sa isang bahagi naman ng utak ko, sinasabi nitong pwede ako ang gumawa ng bagay na iyon. Bigla akong nahintakutan sa isiping iyon. Umuwi ako sa aking ama. Tinanong ko siya kung mayroon pa bang paraan upang maalis sa katawan ko ang mutyang ito. Ngunit wala raw paraan kung hindi ang pagpapasa nito sa aking tagapagmana. Bigla akong nanlumo nang marinig iyon sa aking ama. Ayaw kong danasin ng aking anak ang mga nararanasan ko habang hawak ko ang mutya. Kuya Bari, sa kabila ng kawalang pag-asa na mawala sa katawan ko ang mutya, nagpatuloy pa rin naman ako sa aking buhay. Pero sabi ng tatay ko, malaki na daw ang aking ipinagbago. Madalas daw na mainit ang aking ulo. Ang aking asawang si Maribel ay nagbago na rin ng pakikitungo sa akin. Lumayo na rin ang loob ng aking anak. Para ako nitong kinatatakutan. Hanggang sa isang araw, dumating si Mang Reden kasama ang buntis nitong asawa. Nilapitan na daw nila ang lahat, ngunit nananakit pa rin ang tiyan nito. Kahit wala akong kaalam-alam sa panggagamot, ay sinubukan ko pa rin gamutin ang babae. Hinawakan ko ang tiyan nito, sinuob at pinainom ng dinikdik na luya na sinunod ko lamang ang sinasabi ng aking isipan. Laking gulat nila nang mawala ang pananakit ng tiyan nito. Sa labis namang katuwaan, ibinigay nito sa akin ang salaping dapat ay ibabayad sana sa ibang nauna nitong lapitan. Dahil sa nangyaring iyon, Kuya Bari, nakilala ako ng aking mga kababaryo bilang isang bagong albularyo. Nabalitaan kasi nila ang ginawa kong pagpapagaling sa asawa ni Reden. Habang lumilipas ang mga araw ay dumarami na ang mga taong gustong magpagamot sa akin. Hanggang isang araw, nagkaroon ako ng isang espesyal na bisita. Ito ay ang lolo mismo ni Maribel. Dumalaw itong may daladalang pera at mga prutas. Ayon dito, gusto daw niyang masaksihan kung totoo nga ang kanyang mga naririnig patungkol sa akin. Ipinagamot nito sa akin ang kanyang mga paang namamaga. Ginawa ko lamang ang mga idinidikta sa akin ng aking isipan. Namangha ito at tila napagaling ko. Nang nalapatan ko na ito ng gamot ay nagbayad ito ng salapi. Teka lolo, masyado atang malaki ang binabayad niyo sa akin. Hindi ko po ito matatanggap.
Ngunit ipinilit niya sa akin ang pera at sinabing tanggapin ko na lamang daw iyon. Hiniling nitong mag-usap kami ng sarilinan. Pumasok kami sa sala at doon kami nag-usap. Batid daw niyang nagmamay-ari ako ng mutya ng saging. Tulad ni ama, binalaan niya ako sa hatid na sumpa ng mutyang iyon. Ano po bang ibig niyong sabihin? At sinabi nito sa akin ang bantay ng mutya ay isang aswang na asno. Isang uri ng aswang na mukhang aso. Ang pagkuha ko raw sa mutyang ito na walang paalam sa bantay ay magdadala daw sa akin ng napakaraming kabiguan at maging kamatayan. Iyon lang at nagmadali na itong lumabas ng silid. Hinabol ko pa nga ang matanda hanggang sa labas, ngunit napakabilis nitong naglaho. Wala ring ibang taong nakapansin sa paglabas ng matanda sa pintuang iyon. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan ko, Yabari. Pilit kong iniisip ang ibig sabihin ng mga sinabi nito sa akin. Bigla akong kinabahan at biglang nag-alala para sa aking mag-ina, bagay na hindi ko pahihintulutang mangyari. Gabi na nang maubos ang pila ng mga taong gustong magpagamot. Muli ay hindi ako dalawin ng antok. Lumabas ako ng bahay at nagpahangin. Nang walang ano-ano'y biglang dumating si Mang Reden. Umiiyak nitong ibinalita sa akin na patay na daw ang kanyang asawa. Nakiusap itong tignan ko ito at baka sakaling mailigtas ko pa raw ito sa tiyak na kapahamakan. Kuya Bari, nabigla po ako sa aking nakita. Totoo ngang wala na ang kanyang asawa. Nakadilat ang mga mata nito na nawalan ng buhay. May nakita akong 2 butas sa kanyang liig. Idineklara kong patay na nga ito at wala na akong magagawa pa sa bagay na iyon. Dahil dito ay napahagulgol ng malakas si Mang Reden. Ilang araw pa lamang matapos ko siyang gamutin ay matatapos lang pala ang buhay nito sa masaklap na kamatayan. Nakaramdam ako ng bigat sa aking kalooban. Hindi ko alam kung para saan iyon, ngunit tila iniisip kong hindi kaya ito ang kapalit sa mga panggagamot ko sa aking mga pasyente. Ngunit binaliwala ko iyon dahil wala naman akong sapat na batayan kung tama ba ang isinisigaw ng aking isipan. Inihiga ko na lamang ang pagod kong katawan habang nag-iisip pa rin sa mga posibleng nangyari. Habang nakahiga ay may naramdaman akong kaluskos mula sa bubungan ng aming bahay. Para bang may nilalang na sinusubukang sirain ang bubong naming yari sa kugon. Lumabas ako ng aking bahay, bit-bit ang asin. Nang tignan ko ang itaas ng bubungan ay nakita ko roon ang isang pamilyar na nilalang. Ang aswang na bantay ng mutya. Agad kong isinaboy ang asin kong hawak-hawak. Nang tumama ito sa kanyang katawan, nakita kong nasaktan ito. Nahulog pa nga ito sa lupa Pero mabilis ding umalis at tumakas. May hinala akong ito ang aswang na dumali sa asawa ni Mang Reden. Nang wala na ang nilalang ay muli akong pumasok sa aking silid. Iniisip ang mga nangyari hanggang sa nakatulugan ko na lamang. Sa ilang araw kasi na halos gabi-gabi akong binabangungot ay nasanay na ako sa kababalaghan at nakakatakot na mga nilalang. Umaga na nang magising ako, Kuya Bari. Nakita kong mahaba na naman ang pila ng mga taong gustong magpagamot sa akin. Ngunit ng araw na iyon, hindi maganda ang aking pakiramdam. Bagamat ang nakikita ko ay ang siyang katuparan ng dati kong pangarap noon at ang salapi na nalikong ko sa panggagamot ay hindi naging dahilan
upang maging masaya ako. Ngunit hindi ko na mababago pa ang aking kapalaran. Kailangan kong harapin ang mga taong nasa labas ng aking tahanan. Ngunit bago pa man ako makalabas ng pintuan, biglang may mga dumating na grupo ng tao. Ipinamalita ng mga ito na marami sa aking mga napagaling ay nangamatay din. Narinig ko pang sinabi ng ilan na bago mamatay ang kanilang mga kaanak na may sakit ay nakakarinig sila ng mga kaluskos sa paligid at malakas na huni ng isang ibon. Mayroon din silang nakikitang 2 marka ng maliit na butas sa mga liig nito, katulad sa nangyari sa asawa ni Mang Reden. Dahil sa balitang iyon ay biglang nagsialisan ang mga tao sa aking bakuran. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking mga nakita at narinig. Ang mga tao, ayaw na nilang magpagamot pa sa akin. Parang ako ang sinisisi nila sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang dating magiliw na pakikitungo sa akin ay biglang nagbago. Bigla akong iniwasan ng mga tao. Dahil doon, nagkulong na lamang ako ng aking silid at hindi na lumabas ng aking bahay. Tahimik lang ang aking asawang si Maribel at si Diego. Nanatiling malayo ang loob nila sa akin. Naging malungkot ang bawat araw na nagdaan, Kuya Bari. Simula nang tumigil ako sa aking panggagamot ay mas naging madalas at tumindi ang mga masasamang panaginip ko. Hindi ko alam kung nasisiraan na ba ako ng bait noon o sadyang kinakain lamang ako ng matinding emosyon dahil sa pagkabigo. Bigla kong naisip ang aking anak at ang aking asawa. Sa totoo lang, naiyak ako ng mga panahong iyon. Doon ko lang napagtanto kasi na ang dami-dami kong naging kasalanan sa kanila. Naisip kong bumawi sa kanila pero hindi ko inaasahan na mangyayari ang pinakamalaking trahedya sa buhay namin ng aking pamilya. Araw ito ng Biyernes. Gabi nang maisip kong puntahan ng aking anak sa kanyang silid. Kakausapin ko ang aking anak pero bago ko buksan ang pintuan ay nakarinig ako ng mga pagngasab na parang may kinakaing makulat na pagkain sa bibig. Idinikit ko ang tenga ko sa pintuan, ngunit wala akong naririnig kung hindi mga mahihinang pag-ungol. Naaamoy ko rin ang napakabahong amoy na nanggagaling sa loob nito. Hindi ko binuksan ang pintuan. Sinilip ko lamang ang nangyayari sa loob nang may nakita akong maliit na butas sa dingding. Ganun na lamang ang panlulumo nang makita ko ang nangyayari sa loob. Nakita ko ang aking anak na kumakain ng buhay na manok. Sa kanyang tabi ay naroon ang nilalang na sa hinagap ay hindi ko akalaing makakapasok sa loob ng aking tirahan. Katabi ng aking anak ang bantay ng mutya. Isang aswang na may mukha ng mabangis na aso at mabalahibo ang pangangatawan. Sarap na sarap sila sa kanilang kinakain. Ang lahat ng iyon ay aking nasaksihan, Kuya Bari. Ngunit ang mas hindi ko inaasahan ay nang magbago ang anyo ng aswang na katabi ng aking anak. Ang bantay ng mutya ay walang iba kung hindi ang aking asawa na si Maribel. Gulat na gulat ako at hindi ko matanggap ang katotohanan iyon. Napakasakit po. Ang asawang pinagkakatiwalaan ko ay isa palang aswang. Ang aswang na tiyak kong siyang pumapatay sa aking mga naging pasyente. Dahil sa realisasyong iyon ay labis akong nakaramdam ng matinding galit. Nagdilim ang aking paningin. Pabigla kong binuksan ang pintuan at sinugod ang aking asawa. Lakas laban sa lakas.
Nung mga sandaling iyon ay naglaban kaming dalawa. Malakas si Maribel kumpara sa akin. Kaya niyang makipagsabayan ng suntok at sipa. Makailang beses din niya akong tangkaing kagatin. Umiiyak naman sa isang sulok ang aking anak. Hindi ko alam ang aking gagawin ng mga sandaling iyon. Muli kong sinugod si Maribel. Isang suntok sana ang tatama sa kanyang sikmura, pero agad niya itong naiwasan. Sa kanyang pag-iwas ay nakatsyempo siyang makagat ang aking balikat. Agad naman akong nakaramdam ng panghihina. Hindi ko maintindihan kung bakit, Kuya Bari. Subalit bago pa man ako mawalan ng ulirat, ay nakita kong mabilis na umalis ang aking mag-ina. At mula noon ay hindi na sila ulit bumalik. Bumalik ako sa gubat kung saan ko natagpuan ang puno ng saging na pinagkuhaan ko ng mutya. Dala ng matinding galit, tinagpas ko iyon at pinagputol-putol ang katawan hanggang sa wala nang natirang nakatayo. Pagkatapos ay napaluhod na lamang ako sa lupa. Malakas ang aking naging pag-iyak. Sising-sisi ako sa aking ginawang pangunguha sa mutyang iyon. Pero kalaunay, naisip ko rin na baka hindi naman talaga yung mutya ang malas. Baka nagkataon lamang na ang napangasawa ko pala ay isang aswang na nagbabalat kayo bilang isang mabuting tao. Malamang at sa malamang, iyon lang ang dahilan. Magmula noon, wala na akong nabalitaan pa sa aking anak at sa asawa kong buntis. Hindi ko malaman kung nanganak na ba siya o kung ano ang itsura ng aking ikalawang anak. Nalulungkot ako sa tuwing naiisip ko na lamang sila, Kuya Bari. Sa kasalukuyan po, mag-isa na lamang po akong namumuhay sa lumang bahay ng yumao kong mga magulang. Hindi na po ulit ako nakapag-asawa. Naghihintay na lamang po ako sa tamang oras para sa aking pamamahinga. Isa lang naman yung hiling ko sa ngayon, yung mapatawad ako ng mga taong naagrabyado ko at sana'y matahimik na ang mga kaluluwa ng mga naging biktima ni Maribel. Isang kinatatakutang mutya ng saging sa antike ang nagpabago ng buhay ko. Dahil sa isang mutya at sa paghahangad ko, nasira ang aking mga pangarap, nasira din ang aking pamilya. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat pong muli dahil pinagbigyan niyo pong mabasa ang kwentong ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Cardo. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Isa po ako sa masugid ninyong tagahanga na laging nakasubaybay sa inyong mga kwento. Naisipan ko rin kasing magbahagi ng aking nakakatakot na karanasan tungkol sa mga aswang. Kuya Bari, itago niyo na lang po ako sa pangalang Romeo at kasalukuyang nakatira dito sa Tarlac. Isa po akong ahente ng mga gulay na kung tawagin nila ay middleman. Ako po ang nakikipag-usap sa mga magsasaka sa kanilang mga ibinebentang gulay na kanilang inani gaya ng ampalaya, upo at mga kalabasa. At ako na rin po ang naghahanap ng mga tindera na gustong kumuha ng pakyawan upang ibenta nila sa palengke. Maganda po ang kinikita ko sa ganitong trabaho dahil marami na akong suki at halos kulang pa nga ang mga gulay na nakukuha ko sa mga magsasaka dahil sa taas ng pangangailangan ng gulay sa merkado. Subalit kung minsan po ay hindi maganda ang bentahan, lalo na kung may bagyo at nasira ang mga pananim. Natatandaan ko pa nga taong 1975 nang bumagyo ng sobrang lakas dito sa Luzon.
Halos lahat ng mga pananim ng mga suki kong magsasaka ay winasak ng bagyo. At ilang linggo rin ay hindi humuhupa ang baha kaya lumubog talaga ang mga sakahan. Sa ganitong mga pagkakataon ay nahihirapan kami ng mga kasamahan kong driver at pahinante dahil hindi kami kikita at gutom ang aabutin ng aming pamilya. Dalawa po ang kasakasama ko sa trabahong ito. Si Dante ang aking kumpare at siyang driver ng aming truck na ginagamit na panghakot ng mga gulay. At ang aking pamangkin na si Rodelio na aming pahinante. Dahil nga sa bagyo Kuyabari at wala kaming kikitain, napagkasunduan namin na sa ibang lugar umangkat ng mga gulay dahil wala talaga kaming makukunang gulay sa Benguet at Isabela. Ang sabi po ng kumpare kong si Dante, dumayo kami sa Bicol sa Pulanggi. Nung araw daw kasi ay doon sila nakakaangkat ng mga gulay. Kumbaga, wala pong katiyakan ang aming lakad dahil nga hindi pa sigurado kung makakabili kami doon ng mga gulay sa mga magsasaka dahil hindi naman kami ang mga suki nila. Pero nagbabakasakali pa rin kami at naghanda sa pagbiyahe papuntang Bicol. 10:00 na ng umaga kami nang nakaalis sa Tarlac. Nagbaon na lang kami ng aming pagkain upang makatipid at hindi gumastos ng pagkain sa daan. Mahaba ang aming naging biyahe bago makarating sa Bicol. Nagtanong-tanong muna kami sa isang pamilihang bayan doon kung saan mayroong maaangkat na ani ng mga gulay. May mga nagbigay naman sa amin ng lugar at kung saan maaaring makabili. Mababait po ang mga tao sa Bicol kaya naging kampante na kaming magbiyahe. Gaya ng naunang plano, pinuntahan muna namin ang bayan ng Pulanggi dahil doon daw nakakaangkat ng gulay si kumparing Dante noong araw. May kalayuan ang bayan ng Pulanggi kaya halos nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang makarating kami sa lugar na iyon. Matao ang bayan ng Pulanggi kaya nahirapan kami na makahanap ng lugar na pansamantala naming mapapagpahingahan kaya nagpatuloy na lang kami sa aming biyahe. Hanggang sa makarating kami sa isang malawak na daan na wala ng mga kabahayan. Napagpasyahan namin na doon na pansamantalang tumigil muna. Tahimik ang lugar na aming tinigilan dahil halos walang nagdaraang sasakyan ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Sa kanang bahagi ng daan ay makikita ang isang malawak na palayan. Sa kaliwang bahagi namin itinigil ang aming dalang truck at medyo ipinasok ng kaunti upang hindi gaanong nakahambalang to sa daan at makaiwas sa disgrasya sa paparating na mga sasakyan. Kuya Bari, masukal po ang kaliwang bahagi dahil papasok ito sa kagubatan. Gamit ang dala naming flashlight, isa-isa kaming bumaba ng truck upang makaihi. Matapos po iyon ay umakyat kami sa likuran ng truck upang kumain na ng baon naming hapunan. Madilim na ang paligid ng mga oras na iyon at tanging mga tunog lang ng mga kuliglig ang aming naririnig sa paligid. Habang kumakain ng hapunan ay masaya kaming nagkwekwentuhan ng aking mga kasama. Matapos kumain ay pansamantala kaming nagpahinga at nagpasya muling bumiyahe. Hahanapin pa kasi namin ang isang baryo sa Pulanggi kung saan kami makakaangkat ng mga gulay. Madilim na ang daan habang kami ay bumabiyahe. Mangilan-ngilan lamang ang mga sasakyan ang aming nakakasabayan. Habang tumatagal ang aming biyahe, pakiramdam ko ay parang walang katapusan ang kalsada na aming tinatahak. At habang nagmamasid ako sa paligid ay parang pasukal na ng pasukal ang aming dinadaanan.
Pinahinto ko muna kay kumparing Dante ang truck. Pakiramdam ko kasi ay naliligaw na kami. Mga nagtataasang mga puno na ang makikita sa paligid at nakakatakot na ang nakakabinging katahimikan. Pare, mukhang mali na ata ang direksyon na pinupuntahan natin Wika ko kay kumparing Dante. Ay sus, oo nga pre. Hindi ko na kasi gaanong matandaan yung daan papuntang Pulanggi Pakamot-kamot sa ulo na sagot sa akin ni Dante habang palingalingan na rin sa paligid. Umalis na tayo dito, Tiyo. Baka may mga rebelde pa dito Ma-hostage pa po tayo. Suwestyon naman ang aking pamangkin na si Rodelio. Ganun na nga ang aming ginawa, Kuya Bari. Nagpatuloy kami sa biyaheng walang katiyakan ang pupuntahan. Maya-maya pa ay may natanaw kaming mga kabahayan na nasa dulo ng kalsada. Ngunit may pag-aalinlangan kaming tumuloy dahil bago ka makarating sa mga kabahayan ay masyadong masukal ang daanan papasok dito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ano paring Romeo, ano sa tingin mo? Papasok pa tayo sa looban? Mukhang liblib na ang daan papasok sa mga kabayan dyan Tanong sa akin ni paring Dante na mukhang nag-aalangan na. Hindi rin ako makapagdesisyon ng mga oras na iyon. Hindi kasi kami sigurado kung tatanggapin ba kami sa lugar na iyon at magtitiwala sa amin ang mga tao. Ngunit nanaig din sa akin na pansamantalang makapagpahinga ng ligtas. Ayaw ko kasing sa tabi ng kalsada kami magpahinga dahil hindi iyon ligtas para sa aming mga biyahero. Ilang minuto rin akong nag-isip kung tutuloy ba kami na pumasok sa looban. Nagtatalo kasi ang aking isipan at naguguluhan na rin. Magdedesisyon na sana ako na maghanap na lang ng ibang lugar nang biglang may kumatok sa bintana ng salamin ng aming truck sa may gawin ng aking pamangkin na si Rodelio. Sa harapan kasi kami ng truck lahat nakasakay. Napapagitnaan ako ng aking pamangkin at ni paring Dante. Medyo napaatras at nagulat pa ang aking pamangkin dahil sa biglang pagsulpot ng isang matandang lalaki na abot hanggang tenga ang pagkakangiti sa amin. Tiyo, bubuksan ko ba yung salamin ng bintana? Nakakatakot na may itsura ng matandang yan. Tanong sa akin ni Rodelio na halatang nabigla. Buksan mo na para makapagtanong na rin tayo. Baka dito lang yan nakatira at matulungan pa tayo. Sabi ko sa aking pamangkin. Ngunit kahit inutusan ko na buksan ni Rodelio ang bintana ng aming sasakyan ay kinabahan pa rin ako. Totoo kasing nakakatakot talaga ang itsura ng matanda. Nakausap namin ang matandang lalaki at nalaman na doon nga siya nakatira sa looban. Inanyayahan niya kami na sumama sa kanya sa looban at siya na raw ang bahala sa amin. Nakahinga kami ng maluwag, Kuya Bari, dahil mayroon na kaming matutuluyan ng gabing iyon. Hindi na sumakay ang matanda sa aming truck. Sumenyas lang siya na sumunod kami habang siya ay naglalakad. Masukal ang dinaanan ng aming truck papasok. Tanging ang headlight ng aming truck ang nagsilbing liwanag sa daan. Ewan ko ba, habang pumapasok kami sa masukal na kawayanan, ay iba ang aking pakiramdam. Hindi po ako matatakotin, ngunit ng gabing iyon ay iba ang aking pakiramdam, Kuya Bari. Nang papalapit na kami sa mga kabahayan sa loob, ay nahagip ng aking paningin ang isang baboy na biglang sumulpot mula sa kawayanan. Nalampasan na siya ng aming truck, kaya hindi ko na gaanong naaninagan ang baboy na iyon. Ngunit sa aking tingin
Ang baboy ay hindi pangkaraniwan ang laki at waring nakatitig ito sa amin habang dumaraan kami. Tahimik ang buong paligid nang sumapit kami sa pinakabungad ng mga kabahayang naroroon. Tanging mga pusikit na liwanag ng mga aandap-andap na mga gasera ang aming natatanaw sa mga maliliit na kabahayan. Maya-maya pa ay sumenyas na ang matanda na bumaba na kami. Dala ang aming mga flashlight ay sumunod kami sa matanda. Ang buong akala namin ay sa bungad lang ito nakatira. Ngunit pumasok ito sa sagingan at muling sumenyas na sumunod kami sa kanya. Paring Dante, susunod ba tayo sa kanya? Iban ang pakiramdam ko eh. Ang bulong ko sa aking kumpare na abala sa pagpa-flashlight sa paligid. Tiyo, nakakatakot naman dito. Mamaya niyan kung ano pang mangyari sa atin dito. Kung matutulog tayo, doon na lang tayo matulog sa loob ng truck. Ang pabulong na wika ng aking pamangkin na si Rodelio. Natigil lang ang aming usapan nang binalikan kami ng matanda na parang nanlilisik na ang mga mata sa dilim. Bakit hindi pa kayo sumusunod sa akin? Lumalalim na ang gabi. Mapanganib dito. Sigaw ng matanda sa amin. Waring nakaintindi naman si Dante. Siya na ang nagsalita sa matanda. Tatang, may naiwanan po kami sa truck. Babalikan namin ang iba naming gamit. Ang akala po kasi namin sa bungad lang kayo nakatira. Pagsisinungaling ni Dante sa matanda. Bukas nyo na balikan. Mahirap na. Tara na sa bahay ko. Singhal ng matanda sa amin. Dahil sa inasal ng matanda ay mas lalo akong kinabahan dahil kanina lamang napakabait niya, ngunit biglang umasta itong isang tigre sa talim ng pagkakatitig sa amin at galit nitong tinig. Naku, tatang, pasensya na po. Kasi po importante ang mga naiwan naming gamit sa truck. Mapapagalitan po kami ng amo namin kung mawala yun. Ang sagot ko naman sa matanda. Hindi na ako nagpaliwanag pang muli. Sumenyas na ako kay Dante at Rodelio na umalis na kaagad. Papalapit pa lang kami sa truck na nakaparking sa may bungad ay may mga tao na kaming nakita sa labas ng kanika nilang mga bahay. Matatalim ang mga tingin sa amin ng tatlo kaya binilisan ko ang aking paglalakad. Halos takbuhin ko na ang aming sasakyan bilang hudyat na rin kay Dante at Rodelio na tumakbo na rin sila. Hindi pa nga kami nakakasampa sa truck ay sinalubong na kami ng baboy na nakita namin sa kawayanan noong papasok pa lang kami. Umiigik ito at biglang dinaluhong ang aking pamangkin na si Rodelio. Mabuti na lang at daladala ko ang aking maong na jacket at ito ang ipinanghampas ko sa baboy. Nauna nang nakasampa sa truck si Dante. Binuhay kaagad nito ang makina ng sasakyan at binuksan ang headlight. Pinauna ko na sa pagsampa sa truck ang aking pamangkin dahil pinaghahampas ko pa ang baboy na nagwawala. Sa inis ko, Kuya Bari, ay itinodo ko na ang paghampas sa mukha ng baboy at mabilis na sumampa sa truck. Nang maisara ko na ang pintuan sa sasakyan ay agad na itong pinandar ni Dante. Ngunit hindi lang pala ang baboy ang aming magiging problema. Nagsilapitan na sa sasakyan ang mga tao na naglalabasan sa kanika nilang mga bahay. Matatalim ang kanilang mga tingin sa amin na para bang kakainin kami ng buhay. Mabuti na lamang at eksperto sa pagmamaneho itong si Dante. Mabilis niyang nailiko ang aming truck patungo sa direksyon papalabas sa masukal na lugar na aming pinasok. Nailigaw namin ang atensyon ng mga tao doon dahil kitang-kita ko sa side mirror na may naatrasan si Dante na isang lalaki
at iyon ang pinagkakaguluhan nila kaya kami nakatakas. Halos manginig kami sa takot, Kuya Bari, kahit na nakarating na kami sa highway. Alam namin na mga aswang ang nakatira sa baryong iyon at mabuti na lamang at nakatakas kami. Magpasa hanggang ngayon ay hindi ko po makakalimutan ang karanasan naming iyon sa Bicol. Ito po ay nagsilbi ding aral sa amin na huwag basta-basta magtitiwala sa tao at sa isang lugar kung hindi gaanong kabisado. Sana po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami sa pagbibigay daan sa aking karanasan. Lubos na gumagalang, Romeo. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. O Jo, saan ka pupunta? Tanong pa ng aking asawang si Brenda. Napatigil ako sa paghakbang at napasulyap pa sa kanya. Dadalaw muna ako kila paring Biboy. Manghihiram kasi ako ng pera eh. Kailangan kasi nating ayusin ang bubong bago pa tuluyan na dumating ang bagyo. Tugon ko na ikinatango naman niya. Noong nakaraang bagyo kasi, Kuya Bari, ay nag-iwan ito ng pinsala sa aming bubungan kaya kailangan itong ayusin. O siya, sige, umuwi ka kaagad ha. Anong oras na o? Aniya na ikinusulyap ko sa aking orasan. Lampas 4:00 na pala ng hapon. Hindi na ako nagsayang pa ng oras dahil kaagad akong nagpaalam sa kanya at tinahak na ang daan patungo sa tinitirahan ni paring Biboy. Noong makarating ako sa kanila ay nagkataon naman na nasa sabungan pala ito. Ilang oras pa akong naghintay ngunit hindi siya kaagad nakabalik kung kaya't dismayado akong naglakad pabalik sa aming bahay. Lampas 7:00 na ng gabing iyon. Sa kasamaang palad ay naabutan pa ako ng malakas na ulan. Mabuti na lamang dahil may dumaang tricycle. Sa unahan ako sumakay. Bago ka lang ba dito? Tanong ko pa nga sa kanya sa kalagitnaan ng biyahe. Hindi kasi pamilyar ang mukha niya. Hindi kaagad ito nakaimik. Opo, nakatira ako dito sa kabilang baryo lang. Anito na ikinatango ko naman. Tahimik lang ang buong biyahe. Walang ni isa man lang ang nagtangkang bumasag ng katahimikan. Idagdag mo pa na sobra talaga akong dismayado sa pagpunta sa bahay nila paring Biboy. Ginabi pa ako ngunit wala rin pala akong napala. Napakunot ang noo ko nang mapagtanto ko na maling daan ang tinatahak ni mamang driver. Sa halip na dumiretso siya ay lumiko siya sa mapunong lugar. Napamaang na napatingin ako sa kanya na ikinabigla ko naman. Ang dating normal niyang mga mata ay unti-unting nagiging pula. Laking probinsya ako kaya naniniwala ako sa mga matatandang pamahiin at mga nilalang na nagtatago sa kadiliman. Saan mo ko dadalin? Sino ka? Lakas loob kong tanong habang pinag-iisipan kung ano ang gagawin sakali man na atakihin niya ako. Ngunit hindi ito kumibo. Sa halip ay mas lalo niyang pinabilis ang pagpapatakbo ng kanyang tricycle. Sa bawat pagpatak ng segundo ay alam kong nanganganib ang buhay ko. Anumang oras ay maaari niya akong atakihin lalo na't ni pangontra laban sa mga aswang ay wala man lang akong baon. Naisip ko na ring tumalon sa labas ng tricycle subalit baka mas madali lamang niya akong matalo. Mas lalo akong hindi mapakali sa aking kinauupuan. Habang abala ako sa pag-iisip ng mga dapat kong gawin ay bigla na lamang niya akong inatake. Naging isa itong mabangis na malaking aso. Nanlaban ako sa kanya.
bawat pag-atake niya ay sinasangga ko. Sobrang sikip pa dahil sa loob pa ng tricycle niya ako inatake. "Umalis ka dyan!" Malakas kong sigaw bago sinipa ang kaligayahan niya. Nakaramdam naman yata siya ng sakit dahil bigla itong napasigaw. Buong lakas ko siyang sinipa dahilan ng pagkahulog niya. Tagumpay naman akong nakalabas sa loob ng tricycle. Muli niya akong inatake nang makalabas ako. Todo sangga naman ako at kung paminsan-minsan pa ay nagagawa ko siyang sikmuraan ng ikinaungol niya. Napatakbo ako ng mabilis ngunit ramdam ko na nakasunod pa rin siya sa akin. Pagod at nanghihina na ang buong katawan ko ngunit hindi ako pwede na basta-basta lamang sumuko. Aswang lang siya at alam ko sa sarili ko na may kahinaan din siya. Ngunit sa kasamaang palad ay natapilok ako. Napadaing ako nang mapagtanto na mukhang nabalian pa yata ang buto ko sa kaliwang paa dahil halos hindi na ako makahakbang pa. Naabutan niya ako at muling umatake. Bumalik siya sa dati niyang anyo, ngunit kumpara sa normal na tao ay mas malaki na ito. Mahahaba ang matutulis niyang kuko. Pulang-pula ang mga mata. Malaki ang katawan at naglalaway pa ito. Aray! Napadaing ako nang bigla niya akong kinalmot sa mukha. Muli akong bumagsak sa kalsada at ilang saglit pa ay nararamdaman ko na lamang na nasa ibabaw ko na siya. Bago pa niya gawin ang itim niyang balak, isang grupo ng mga tanod ang sumaklolo sa akin. Mabilis na nakatakas ang lalaking aswang at iniwan akong duguan at nakahandusay sa gilid ng kalsada. Nang makita ako ng mga tanod ay kaagad nila akong sinugod sa malapit na ospital. Nabalitaan ng aking asawa ang nangyari sa akin kung kaya't agaran niya akong pinuntahan. Dumating din ang mga pulis na may daladalang maraming katanungan ukol sa mga nangyari ng gabing iyon na akin namang isinalaysay sa kanila. "Diyos ko, ano nangyari sa iyo, Jojo?" Hikbi pa ng aking asawa nang makarating siya sa ospital. Kinuwento ko naman sa kanya ang buong pangyayari. "Di na sana kita pinayagan na lumabas pa," wika nito sa akin. "Nabalitaan pala nila mamang ang nangyari sa'yo. Dadalaw sila rito bukas." Dagdag pa nito sa akin. Animoy kasing bilis ng kidlat na kumalat ang balita sa aming baryo sa nangyari sa akin. Sa kabuuan ng investigasyon at mga pruweba ay nalaman ko na nagmula sa kabilang bayan ang lalaking aswang. Kilala siya sa kanilang bayan sa Palayaw na Cesar, isang tricycle driver at pamilyadong tao na. 2 araw pa ang tinagal ko sa loob ng ospital bago ako nakalabas. Mabuti na lamang dahil sinagot ng aming kapitan ang bayarin ko sa ospital. Ang balita ko, nahuli na daw yung Cesar na yun. Matagal na pala siyang minamanmanan ng mga tao sa lugar nila. Alam mo, matagal na pala itong pinaghihinalaang aswang. Bukod sa iyo pala, marami na din pala itong nabiktima. Sa katunayan, ikaw lang ang mapalad na nakaligtas mula sa kanya. Kwento ng asawa ko nang makauwi siya mula sa palengke. Noong dinatnan niya ako, ay kasalukuyan po akong nag-aayos ng bubong namin, Kuya Barry. Ay, ganun ba? Maganda na rin yun dahil kahit papaano mababawasan ang problema sa ating lugar. Tugon ko na lamang sa kanya dahil sa totoo lang, Kuya Barry, may bahagi sa akin na naaawa na naiwan ni Cesar. Ang mga anak pala niya, tanong ko sa asawa ko.
Sa pagkakaalam ko ay 4 ang binubuhay nitong mga anak at wala pang trabaho ang kanyang asawa. Nang dahil sa ginawa ni Cesar ay pamilya niya mismo ang unang nahirapan. Bukas daw kukunin ng DSWD. May nakapag-report din na patago pa lang sinasaktan daw ni Cesar ang mga bata. Ibinunyag din ng asawa niya na pinagbubuhatan siya ng kamay ni Cesar. Mahabang litanya ng aking asawa. Ganun ba? Pero bakit kailangan pang kunin ng DSWD ang mga bata kung nandyan naman ang asawa ni Cesar? Nagtataka kong tanong sa aking asawa. Oo, bulag nga pala ang asawa ni Cesar. Hindi niya maaalagaan at mababantayan ng maayos ang mga anak nila. Mas mabuti na rin daw yun para maobserbahan ng DSWD ang anak ni Cesar. Tanging pagtango na lamang ang sagot ko sa asawa ko. Nang dahil sa nalaman ay mas lalo akong naawa hindi kay Cesar kung hindi para sa mga anak at asawa nito. Ngunit ang buong akala ay manunumbalik na ang kapayapaan sa aming baryo hanggang sa dumating ang isang gabi na muli na namang umatake si Cesar. Nakatakas siya mula sa kulungan at isang pamilyang hindi kalayuan sa amin ang niloob niya. Natagpuan na lamang kinaumagahan na wakwak na ang tiyan ng 2 matanda samantalang wasak naman ang ulo ng isang bata. Halos mandiri ang mga nakakita ng mga biktima at muling binalot ng takot ang bawat pamilya, lalong-lalo na't nabalitaan nila na nakatakas itong si Cesar. Naku, kailangan nang mahuli ang Cesar na yan. Natatakot na ako para sa kaligtasan ng pamilya ko. Ang dapat sa aswang na yun ay putulan ng ulo. Komento pa ng iilan tungkol sa kaganapang iyon. Kaagad namang kumilos ang taong bayan at muling pinaghahanap si Cesar. Sa tulong at pagkakaisa ng lahat ay muling nahuli at ikinulong na itong si Cesar sa isang selyadong selda. Ilang linggo pa ang lumipas bago idineklara na panghabang buhay na mabibilanggo itong si Cesar. Ang mga anak niya ay kinuha ng DSWD, samantala ang asawa naman nito ay umuwi sa kanilang lugar. Ang huling balita ko po kay Cesar Cuyabari, nagbigti raw ito sa loob ng kulungan dahil sa matinding pananakit sa kanya ng mga kasamahan nito sa loob ng selda. Sa kabutihang palad, makalipas ang 2 taon, biniyayaan kaming mag-asawa ng isang anghel na pinangalanan naming Corazon. Ang mga hamon na dumating sa buhay naming mag-asawa ay mas lalong nagpatatag sa aming pagsasama, Kuya Bari. At dahil sa mga pagsubok ay mas lalo naming nakilala ang bawat isa. Sa kasalukuyan ay masaya at payapa na po ang aming buhay kasama ang aming anak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay magustuhan niyo po at mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Jojo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.